Panginoon, hindi dahil Ikaw ang Diyos na aming sinasamba, kundi Ikaw ang lahat nagbigay sa amin. Binigyan mo kami ng pagkakataon na lumapit sa iyo, Lord. Kaya naman nagpapasalamat kami na hinanap mo kami, Lord, sa kadiliman naming pinanggalingan. Amen, Lord, itinataas ka namin sa buhay namin. Dahil Ikaw ang lahat na nagbibigay sa aming mga pangangailangan, sa aming mga karamdaman, Lord, sa aming kagipitan sa buhay. Nariyan ka, Lord. Maraming salamat. Hallelujah! Hindi mo kami pinagkukulang, Lord. Tunay na Ikaw ang Diyos na aming sinasamba. Lord, tabakan mo kami, Lord. Tingapin mo ang bawat isa. Lord, ang kaluluwang naririto, Lord, sabik na makasama nga sa iyong pagbabalik. Maraming salamat, Lord, sa lahat. Pinagaling mo ang aming mga karamdaman. Nariyan ka sa lahat ng panahon para alalayan kami, Lord. Salamat sa mga biyaya sa buhay na pinagkaloob mo sa amin. Lord, pinasasalamatan ka namin. Maraming salamat, Lord. Taas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Sa huling pagkakataon, itataas kita. Itataas kita, Pastor. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, Salamat, Lord, sa kabutihan mo sa amin. Salamat sa mga salita na aming napakinggan na nabibigay sa amin ng kalakasan at patungo sa buhay na walang katapusan. Minsan pa, dalangin namin na samahan mo pa kami sa huling pagkakataon ng paghahayag ng iyong salita na aming muling pagsasalu-saluhan. Ay bless mo ang puso, buksan mo ang aming mga pangunawa, ng lubos na maunawa ng bawat isa ang hiwaga ng iyong salita sa aming panahon. Salamat sa kapahayagan ng misahe mo sa panahon namin ngayon. Na kung saan ito ang nagdala sa amin para sa mystical body na siyang iniingatan mo para sa darating na pag-agaw na ipinangako mo sa iyong ikalawang pagparito. Pagpalain mo ang aming pagkakatipon. Ang lahat ng ito'y aming samot dalangin. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Basahin ko ang scripture in Luke. Luke chapter 4 verse 18 and 19. Sumaakin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Pagpalain ang pagbasa ng salita ng Diyos. Magsiupo kayong lahat. At minsan pa, nais ko kayong batiin ng isang napakaganda at mapagpalang tanghali. Salamat sa Panginoon, sa kabutihan ng Diyos,
Lagi niya tayong pinapakain ng sariwang salita sa ating panahon. Salamat sa dalawang mga ngaral natin sa araw na ito. Si Brother Kenneth and Brother Lawrence. So, napansin nyo, pangatlo na ako. Kasi itong si Brother Kenneth ay pumarito pa. So, salamat sa Panginoon at hayaan natin na magtampisaw tayo sa salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, hindi tayo pinabayaan. Ano man ang sitwasyon ng bawat isa, nangingibabaw pa rin ang kabutihan ng Panginoon sa mga buhay natin. Ups and down, may pag-unos, binabagyo ang buhay, nakakaranas ng karamdaman, pero ang kabuuan ng biyaya ng Panginoon palagi nating nararamdaman. Ang buhay ay galing sa Diyos, kaya marapat lang na ibabalik natin sa Diyos ang kabutihan sa pamamagitan ng ating papuri. Nais po kayong dalhin sa maiksing pangungusap. The anointing. Alam nyo, noong 3 taong gulang pa lang si Kristo, noong ang ating Panginoong Hesus, na siya ay nandito sa ibabaw ng lupa, tumanggap siya ng anointing ng banal na Espiritu. Amen. Bago siya nagturo. Nung siya ay binautismuhan ni Juan the Bautista, doon nag-umpisa na ang kanyang pangangaral ng Ebanghelyo. Amen. Sa kanyang unang pagparito, siya ay may gawaing anak ng tao. Ibig sabihin, bilang isang propeta. Amen. At sa panahon naman ng iglesia, siya naman ay anak ng Diyos. Ibig sabihin, banal na Espiritu. Amen. At pagdating naman ng 1,000 taong paghahari na siyang millennium reign, siya naman ay may gawain bilang anak ni David. Amen. Bilang isang hari. Gampanin na ginawa ng Diyos sa atin, ipinaalam ng Panginoon ang kanyang hiwaga ng salita para malaman natin ang mga plano sa mga susunod na panahon na ibibigay ng Diyos sa kanyang iglesyang nobya. Amen. Ayon sa Daniel chapter 9, verse 27, at pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo at sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang pinatitigil ang hain at ang alay. May ano pa yan? May okay na yan? Putol? O sige, okay na yan. Naputol eh. Ayon sa Biblia, pumasok ang gawain ng pagkapropeta ng ating Panginoong Hesus unang 3 taon at kalahati. Ayon sa Daniel chapter 9, verse 27. At ang katapusan ng 3 taon at kalahati, ito ay gagampanan ng 2 propeta na si Moses at si Elijah. Amen. Ibig sabihin, kapunuan ng 7 years o 1 week ang gagawing ministeryo ni Moses at ni Elijah. 3.5 years. Ang unang 3.5 years, ginampanan ni Kristo nung siya ay nandito sa ibabaw ng lupa. Ang nakaunawa, magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord.
nahinto. Pagkatapos ng mangaral si Kristo, nahinto. Pumasok na ang panahon ng iglesyang hintil. Amen. Ang biyaya ay nasa hintil. That's right. Ginamit na ngayon ng Diyos ang 7 misahero sa loob ng 7 iglesyang hintil. Amen. Salamat sa Panginoon. Inihayag sa atin sa ating panahon ng hiwaga ng 7 tatak. That's right. That is why nalaman natin na ang 3.5 years na kulang ay magtatapos sa panahon ng pangangaral ng 2 propeta. Amen. Right. Panahon ng malaking kapighatian. Pero kailangan munang agawin ang nobya ni Kristo. Amen. Hallelujah. Hindi hahayaan ng Diyos na makaranas ng kahirapan ang nobya. That's right. Kailangan munang agawin ng Diyos tayong lahat. Amen. Alam niyo sa paniwala ng iba, yung buong 7 taong pagtatapos, pagkatapos ng pag-agaw, 7 taon, it is mixed up ayon sa misahero. Pagkakaunawa ng iba. Dahil ang unang taon at kalahati, ginanap ni Kristo. Amen. At ang kabuuan ng 3 taon at kalahati magtatapos sa kapighatian na pangangaral ni Moses at ni Elijah. Amen. Para lahat yan sa mga Hudyo. Wala namang kinalaman dyan tayo. Pero mahalaga na malaman natin ang mga bagay na ito. Sa panahon ng malaking kapighatian, habang nangangaral si Moses at si Elijah, makukonvert at tatawagin dyan ang 144,000 literal na mga Hudyo. Walang hintil. Mga Hudyo ang tatawagin sa kabuuan ng 3.5 years na pangangaral ni Moses at ni Elijah. Asa na ang nobya? Wala na ang nobya sa ibabaw ng lupa. Nandun na. Wedding supper of the Lamb. Hindi ba't kay gandang pagmasdan? Naghihirap ang mga tao sa ibabaw ng lupa. Pero yung nobya, kinakasal dun sa langit 3 taon at kalahati. Ayon si John chapter 10, 34, 35, sinagot sila ni Jesus. Hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Kung tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Ayon sa binasa kong bersikulo, kung sino yung dinatnan ng revelation o ng kapahayagan na galing sa Diyos, siya yung Diyos. Hallelujah. Maliit na Diyos, pero hindi siya yung object of worship. Right. Kung hindi, isa siyang propeta na may anointing ng banal na spirito Hallelujah. na ginamit mismo ng Diyos sa kanyang panahon. Amen. That is why mayroong propeta sa ating panahon. Amen. Ang kasulatan, kailanman hindi yan mapapali. Mananatili at magiging matibay yan magpasawalang katapusan. Right. Walang sino mang magbabago dyan, kahit sino pa siya, kahit saan pa siya nag-aral, anong talino meron siya, anong estado ng buhay meron siya, hindi pwedeng baliin ang naunang salita ng ating Panginoon. Ang false preacher at ang false preacher at ang true preacher, parehong merong anointing. Right. That is right. Parehong may anointing. Si Balaam, may anointing si Balaam. Right. Right. Pero bayarang propeta. Ibig sabihin,
yung mga false teacher at ang false preacher and true preacher parehong may anointing. Pero ang false preacher mananatili ang mga ngaral ng maling salita. Ngunit ang totoong mga ngaral yan ng salita na aayon sa kanyang panahon. Mananatili yan sa tamang aral. Pero yung false teacher, yung maling mga ngaral, even though na meron siyang anointing, mananatili ang mga ngaral ng pamali-mali na salita. False. Kagaya ni Balaam. The Hebrews at the harvest time, at 205 paragraph, God told Moses to go out and get an omer full of it and put it in the holies of holies. Because if they didn't put it in the holiest of holies, it become stagnant. Is that right? The worms got into it. Now he said, but put it in the holiest of holies. In this omer, that every generation coming after that priesthood, when a man becomes to go to be a priest, to minister the word, the first thing he gets to do after he is ordained is go in and get a handful of that original manna and eat it. That was to represent that light in his hand in the new church age, reflecting his light, the manna, and only the man that perfectly overcomes, the man that really sets down and threw aside everything else besides the word, and the word is that manna. It's Jesus. Man shall live every word that proceeds out of the mouth of God. That's hidden manna. For the overcomer, that was laid up each for each priesthood following it. Hallelujah! Sinabi ng Panginoon na ang tao ay hindi lamang mabubuhay sa material na bagay. Hindi lamang mabubuhay sa literal na pagkain para sa laman, kundi sa tinagong sariwang mana para sa kaluluwa na ipinapangaral ng kanyang lingkod na propeta. Ito yung pinahayagan ng bagong revelation, yung fresh manna, na ito ay makakain lamang ng mga mananagumpay. Ayon sa misahe, si Moses sa lumang tipan, inutusan niya ng Diyos na pumasok sa pinaka-banalang dako ng tabernakulo. Palibasa ang panahon ng lumang tipan, palipat-lipat sila ng kanilang lugar. Yung kanilang tent, paalis-alis yun. Kaya si Moises ay inutusan ng Diyos na pumasok sa pinaka-banal-banalang dako, the Holy of Holiest, na meron siyang daladalang mana na nasa loob ng omer. Ayon sa Biblia, na may 13 litrong dami ng mana. Ito ang magiging pagkain ng priesthood, ng pinaka-pangulong pari o ng pinaka-saserdote na papasok doon sa pinaka-banal-banalang dako. Pagkain niya yun.
At ang mana, ayon sa misahe na inutos ng Panginoon sa mga saserdote, na yung mana ay huwag ilalagay sa dakong banal dahil ang kanilang simbahan meron niyang tatlong lugar. Naalala ko yung binanggit ni Brother Lawrence. Sa bahay, meron siyang kitchen, meron siyang living room, at meron siyang bedroom. Ito yung tanging lugar ng mag-asawa na hindi pwede puntahan ng kahit sino man. So spiritually speaking, kailangan ang ating panampalataya ay magkaroon tayo ng totoong pananampalataya sa Panginoon. Para nang sa ganon, hindi lang tayo pumupunta dito ng wala lang. Kung hindi, totoo na tayo ay kasama doon sa secret place ng ating Panginoon. That is why, let's go back. Ang mana, ayon sa misahe ng Panginoon, huwag ilagay sa banal na dako. Kundi ang sabi ng Diyos sa mga priesthood, ilagay ang mana sa kabanal-banalang dako. Dahil ang lugar na yan, mayroong tatlo rin. Outer court, inner, at the Holy of Holies. Dakong, tulungan nyo na ako. Ano yun? Sa Tagalog? Dakong banal. Kabanal-banalang dako. Meron sa labas. Merong pinaka banal, dakong banal. At meron talagang doon sa loob na hindi pwede pumasok kahit sino. Tanging priesthood lang. Kasi ayon sa misahe, huwag ilalagay basta-basta yung mana kung saan-saan. Dahil ayon sa misahe, masisira yun. Magkakaroon yun ng uod. Makukontaminate yun. Yung mana na yun. Kaya kailangan doon siya ilagay sa kabanal-banalang dako para nang sa ganun, mananatili siyang fresh, mananatili siyang sariwa, at hindi siya mapapanis. Ang tipo sa bagong tipan na ang bawat misahero sa bawat kapanahunan ng iglesyang hintil, kukuha siya ng isang dakot mula sa omer upang kanyang kainin at mananatili itong sariwa para sa mga pinili. Pero alam nyo, sa mga iglesia na Reformation na nagdaan, kagaya ni Martin Luther, ni John Wesley, and the Day of Pentecost, ang kanilang pinakaaral ay bulok na. At inuud pa. Dahil sila ay tulad sa banal na dako lamang. Ngunit tayong mga pinili sa ating panahon, itinulad tayo sa kabanal-banalang dako. Na walang iba, kasama natin ang ating Panginoong Hesukristo. This is the heavenly places. Ito ang makalangit na dako na inilaan ng Diyos sa ating lahat. Kaya nga, ayon sa misahe, don't stay home. Dahil ito ang inilaan na lugar sa atin ng Diyos. May kabanal-banalang dako. The earnestly contending for the faith that was once delivered to the saints. 551. 21. I know you think we're the awful noisy bunch. Well, brother, I can prove to you if there's ain't noisy, then there ain't no God there. Amen. Listen. In the Old Testament, when Aaron
anointed with the rose of Sharon. And when he had an anointing oil that ran down his beard, beard, to the hems of his skirt, he taken the sacrifice. And he went into the holiest of holies. And when he went behind that curtain, across his garment, he had a pomegranate and a veil. Amen. Pomegranate and bell. Yung pomegranate, isang uri yan ng prutas sa atin. Ano yan? Pungkan? Hindi ko alam kung pungkan ba yun. Ha? Yan, tama. Pomegranate and bell. So, that they hit together. And when he walked, it played, Holy, holy, holy unto the Lord. That's the anointed. Church of God moving into the holies of holies. Ayon sa misahe, ang ganda ng misahe. Pagkatapos natanggapin ni Aaron ang pagiging pangulong pare, pangulong saserdote, ang handog ay papasok si Aaron sa kabanal-banalang dako. Doon sa tabernakulo. At si Aaron, ang gagawin niya, magbubuhos siya ng langis ng Rose of Sharon. At pag binuhos na yung langis na yon, dadalo yun sa kanyang muka hanggang sa kanyang balbas na mahaba. At tutulo yan sa kanyang damit, sa kanyang unahan. At alam nyo, ang daladala ni Aaron, meron siyang pomegranate at bell. Amen. Ayon sa misahe, prutas at bell na nakalaylay sa kanyang laylayan. At alam nyo anong ginagawa ng mga tao doon sa kanilang panambahan? Pag pumasok na ang pangulong saserdote, meron silang tali. Meron silang tali habang parang nangangawil. Pag may kumagat, pak! Yun naman, merong tali sa paahan ng Pangulong Pare. Amen. Habang naglalakad siya doon sa Holy of Holies, habang naririnig nila yung pomegranate at ang bell na tumutunog, buhay pa yung pare. Amen. Pero pag wala na silang narinig na bell, ibig sabihin, patay na yung pare sa loob. Amen. Tawag na yung pare. Sa Pangulong Saserdote, specific, Aaron. Ibig sabihin, ganun palagi ang kanilang pagsamba. Tanging Pangulong si Aaron lamang ang papasok sa kabanal-banalang dako, wala nang iba. Amen. Dahil napaka banal yun. Pag sino mang pumasok doon, tigo, patay. Amen. So, ayon sa misahe ng Panginoon, meron yung literal na, di, tama ba? Kanina ko pa sinasabi yung pomegranate, prutas na may bell. Pag nag-uumpugan yun, pag siya ay kumikilos, tumutunog yun. Ibig sabihin, nagpupuri na nagpupuri. Merong kaingay sa kabanal-banalang dako. Amen. Hindi patay. Amen. Ibig sabihin, nananatili ang kataas-taasan ng pagpupuri sa Panginoon kasi nananatiling maingay doon. Amen. Ito ang nangyayari sa ating panahon. Kinakantsawan ng mga tao at ng mga iglesia sa ating panahon ang tunay na iglesyang nobya ng Diyos. Amen. Bakit? Dahil maingay ito pag nagpupuri. Amen. Nababaliw na ito para sa kanila. Palibasa, hindi sila kagaya sa atin. Dahil ayon dito, wala silang salita ng Diyos sa ating panahon. Amen. Salamat sa Panginoon. Kasama natin ang presensya ng ating Panginoon. Lord God. Siya ang salita. Siya ang revelation. Kasama ng Diyos ang nobya ni Kristo. Amen.
nananatili tayong nagpupuri ng holy, holy at holy. Lord, hallelujah. Inuudyokan tayo ng banal na Espiritu. This is the holy of holiest. Kung nananatili tayo sa kabanal-banalang dako, nananatili tayong bumuburi ng may kaingay. Lahat magpupuri sa Panginoon. Kaya, okay, last quotation please. 53 paragraph ng earnest contending. Looky here, brother, the reason they did that was the only way. They could tell that he was alive. Ngayon, yung nabanggit ko kanina. They listened to hear if there's any noise. There was no noise. He was dead. Amen. And that's what today, the church that born again, going into the holiest of holies, anointed with God. Amen. Pomegranate. Bell. Hallelujah. You know, they're alive. Amen. That's why we are alive. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Nananatiling tumutunog ang pomegranate at ang bell sa atin. Hallelujah. You know, they are like bell ringing. Amen. Holy, holy, and holy unto the Lord. The outsider pass by and say, say, look at them. That's all right. Look at them. Hallelujah. How wonderful. Holy, oh holy, oh holy unto the Lord. Amen. Play the bells against the pomegranate. Notice that Balaam back there can't leave that guy yet. Look at him, he's standing there. He's just as fundamental in his doctrine. Amen. As they was down there, the same doctrine, but they did not have the sign and wonders. Amen. And this group had the signs and wonders be. All they had a divine healing program on. This guy didn't know nothing about it. If that is typical today, I don't know it. Amen. Ayon sa misahe, ang saserdote na pumasok doon sa kabanal-banalang dako, pag hindi na tumunog ang bell, ibig sabihin, patay na yung Pangulong Pare. Amen. Patay na yung saserdote doon sa loob. Amen. Yun ang palatandaan na wala ng buhay. Amen. Ngunit, kung magpapatuloy at nagpapatuloy na naririnig ang ingay ng bell, nangangahulugan, buhay pa ang Pangulong Pare. Amen. Nagpapatuloy ang kaingay. Praise God. Nagpupuri, nagtutuloy ang papuri. Ibig sabihin, buhay na buhay ang pagsamba. Amen. Huwag nating intindihin yung sinasabi ng iba. Ang mga tao, ganun lang sila. Palibasa, mga hindi sila binuhay. Ngunit tayo mga born again, tayo yung mga tunay na born again, Praise buhay na buhay tayo na pupuri sa Panginoon. Hallelujah! Nagsasama-sama tayong kumakain ng sariwang mana. Na ang manang yan ay sariwa sa ating panahon. Hindi na tayo kumakain ng nagdaang mga mana. Bulok na.
inuud pa. Aral nila Martin Luther at ng Reformation, tapos na yun. Amen. Hindi na tayo nasasatisfy sa mga aral kung saan binibigyan lang tayo ng kati sa ating mga tainga. Ang kailangan ng ating kaluluwa, minsay sa ating panahon. Hallelujah! Magsitayo kayong lahat. Napakabuti ng Diyos. Ang laki ng pag-ibig ng Diyos. Nananatiling sinasamahan tayo ng Diyos. Amen. Yung ating pagsamba at papuri at pag-aalay ay nananatiling buhay sa ating Panginoon. Sama-sama tayo sa pagkaing sariwang ibinigay ng Diyos sa ating panahon. Nagaling yan sa offer ng Diyos. Ito ang sariwang revelation. Ito ang misay sa ating panahon. At ang banal na Espiritu ang naging dahilan upang tayo ay magkaroon ng stimulation. Nagiging kakaiba sa ating pakiramdam, sa ating panlasa, at sa ating pamumuhay ang misahe na ating kinakain. Para tayong nalalasing. Dahil sa udyok ng banal na Espiritu, nag-i-stimulate ito sa ating mga buhay. Yung revelation ng mana ng offer at ng kabanal-banalang dako, kakaiba ito sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Magpasalamat tayo ng malaki sa Diyos. Binibigyan tayo ng Diyos ng kasapatan. Pagkaing sariwa para sa ating kaluluwa. Hindi kayang ibigay, o hindi kayang isapat ito ng naunang mga aral na ating pinakinggan sa mga relihiyon na ating pinanggalingan. Salamat sa Panginoon, binuksan na ang hiwaga ng salita sa ating mga puso. This is the manna. Ito ang sariwang pagkain na laging sariwa na inihahain sa atin ng Diyos. Huwag tayong mapagod. Manatili tayong magpasalamat sa Panginoon. Manatili tayong buhay ang papuri sa ating Diyos. Hindi kailanman ino-offer ng sanlibutan ang buhay na walang hanggan. Tanging sa nobya ay nilalaan ang mga bagay na ito. Dahil sa nobya lang binuksan ang hiwaga ng 7 tatak. Ito ang sariwang mana na inilagay ng Diyos sa kabanal-banalang dako. At salamat sa Panginoon, kinakain natin ito sa ating panahon. Ito ang nagiging sapat na pagkain ng ating kaluluwa. Kaya purihin ang Diyos. Palagi natin sasambitin ang papuri at pasasalamat. Hallelujah! Lahat magbabanggit ng papasalamat, papuri. Lahat ibabalik natin sa Panginoon. Ano ba ang meron sa atin? Wala na. Ang lahat ng ito ay binigay ng Diyos sa atin, kaya ibabalik natin lahat ito sa Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Lahat tayo ay sama-sama na makikipag-fellowship. Walang lalayo. Walang manghihina. Lahat sama-sama tayo magtatampisaw sa misahe. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Kahit kailanman nagkulang kami, pero hindi mo kami pinabayaan, iniwan.
Patawad, Lord, sa mga pagkukulang namin, pero nais naming manatiling makipag-fellowship sa iyo. Salamat, Lord, sa kasapatan ng pagkain inihahain mo sa aming panahon. This is the fresh manna. Ito ang misay sa aming panahon. Salamat, Lord, sa kagalingan ng may mga karamdaman. Salamat sa pag-overcome ng anumang mga problema sa buhay. Lord, pagpalain mo ang puso ng bawat isa. Patuloy mong isapat pa ang aming mga pangangailangan. Ikaw lang ang gabay. Ikaw ang sapat na, ikaw lang, Panginoon. Alam namin, hindi pa namin nababanggit ang mga bagay ay ipinagkakaloob mo na. Dahil alam mo ang laman ng aming mga puso. Lord, pagpalain mo ang aming pagkakatipon. Pagpalain mo ang pananampalataya ng bawat isa sa amin. Dakila ka, Lord. Ganon din si Mary. Ikaw na po ang magbalik ng kalakasan sa kanya. Sa kanyang operasyon. Salamat, Lord. Kay Anding, kay Sister Ami, at kay Sister Romer na ibalik mo rin ang kalakasan ng pananampalataya niya. Maraming salamat, Lord. Ikaw lang ang aming sumbungan. Ikaw lang ang aming inaasahan. Dahil ang buhay na ito galing sa iyo. Ano pang kakayahan meron kami? Ano pang may pagmamalaki namin sa buhay na ito, Lord? Kundi ikaw ang may-ari nito, kaya ibabalik namin sa iyo ang lahat. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat sa buhay na walang katapusan. Binabalik namin sa iyo ang papuri, pasasalamat at pagluwalhati. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Itaas kita. Itaas kita. Nakila ka, Panginoon. Sa buhay ko, sa puso ko, habang may hininga, ako sa'yo ay sasamba. Dakila ka, Lord. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Salamat, Panginoon. Panginoon Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahangalan. Tinataas ka namin, Panginoon. Itaas kita. Itaas kita. Brother Carmelo. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Para na po mga bawat isa.